Nung nakaraang dalawang episode ay pinag-usapan namin si Heart Evangelista and how her flagrant display of wealth got her into trouble with the public. Sa episode na ito, let us discuss other political wives who are similarly in the public eye. Ang sabi nila, behind every successful man is a woman. Totoong-totoo yan, lalo na sa larangan ng politika. Si Ralph Recto, natulungan ni Vilma Santos nang tumakbo ito bilang kongresista noong 1992. In more recent times, malaki ang ambag ni Maine Mendoza kay Arjo Atayde nang tumakbo itong congressman. Pero di doon natapos ang responsibilidad ni Maine. Kasi pagka yung ikaw ay political wife, meron kang responsibility talaga. So, dapat behave din si Maine Mendoza as a congressional wife. Kaya ngayon, sa Time to Talk, pag-usapan natin kung nag-behave nga ba si Maine Mendoza at ibang political wives na high profile. Dapat, as a political wife, laging tama ang pananalita, ang pagkilos at ang pakikitungo sa madlang tao. Para kang nasa beauty contest araw-araw. Always putting your best foot forward. Ayun, magsuplada ka lang. Try nyo, lagot kayo. At ang labanan ngayon, pasimplihan na ng pamumuhay mula bihis hanggang sa ginagawa sa buhay. Yung daily activities. Tapos na ang imeldific ways. Pero bago ang lahat, please don't forget to like and subscribe to our channel sa PH Time, especially sa ating program na Time to Talk. Yung hindi pa nakaka-subscribe, again, please subscribe. Parami na ating mga viewers dito sa ating programa. Please keep watching us. Bago tayo magsimula, point of clarification lang ha, di na natin isasama ang ilang political wives tulad din ng Lucy Torres, si Lani Mercado, si Vilma Santos at si Yeda Romualdez dahil ang mga babae ito ay mga politicians in themselves. Ngayon, in no particular order, simulan natin kay Mariel Rodriguez Padilla. Nagkaroon siya ng issue nung mag-post siya sa social media mula sa sa Senate office ni Robin Padilla na kanyang asawa habang ito ay nagdi-drip ng glutathione. 2024 pa ito, I think around February. Ang glutathione ay isang antioxidant pero ang side effect nito ay nakakaputi at nagiging glow in the dark ang balat. Nabati ko si Mariel on many aspects dahil sa gluta post na yon. Number 1, pumalag ang mga doktor kasi dapat ay sa ospital lamang ginagawa yun. At saka hindi pa daw FDA approved ang glutathione. Nagpaliwanag naman si Mariel pero sablay pa din. Sabi niya, professional nurse daw ang gumawa nito. Pero no. Strictly speaking, doktor lang ang pwede mag-administer nun. Tapos, kumambyo. Sabi niya, hindi glutathione yun, kundi vitamin C. Nako, iha. Isang bag yung nakita sa picture. Ganong kalaki. Anyway, makikita nyo na dito. Ngayon, kung ganon karami ang vitamin C na isinasaksak niya sa katawan niya, at sabi niya, ay regular niyang ginagawa yun, malamang sira na ang kidney niya. Kasi scientifically proven yun. Okay. Number 2, batikos, tungkol pa din sa glutathione post na yun. Hindi dapat sa Senado ginagawa yun kasi di ba nga ang sinasabi, the august halls of the Senate, dapat nire-respeto. Pero i-absuelto na natin si Mariel dyan. Honest mistake talaga. Kasi kung kilala niyo si Mariel, she is a sweet, nice, and innocent girl. May pagka-naive. Siya yung tipong maniniwala kapag sinabi mong
Kapampangan si Taylor Swift. Aminin na natin na mas marami pang kalapastanganan ang nangyayari sa Senate building. That is, well, comparatively sa ginawa ni Mariel, no? May mga dumadalo ng mga kontratista sa mga opisina, tapos pagka naresibuhan, i-deny ng mga senador. Alam nyo, sa mga pinagsasabi ko, isang araw, ipapatawag na lang ako sa Senado. Pero, nothing new. Been there, done that. Opo, napatawag na po ako sa Senado nung araw and it wasn't fun. Nasa online selling siya ngayon. Recently, habang nagbebenta siya online, dumating si Robin na nakarobe lang. Yumuko. Ayun, nasilipan. Pero hindi naman kasalanan ni Robin yun. Talagang hindi sinasadya. At lalong hindi kasalanan ni Mariel dahil wala siyang kamalay-malay sa mga kaganapan sa kanyang likuran. Dito mo mapapatunayan na hindi naman laging judgmental ang mga netizens. Hindi nila ginawang issue yun. Maliit na bagay lang naman daw. Overall, okay naman si Mariel. At least may hanap buhay na marangal at kapaki-pakinabang. And now, punta tayo kay Don Zulueta. Nagpakasal kay Anton Lagdamay mga 1997. Tapos si Anton ay nag-congressman. Pero ngayon ay special assistant siya kay BBM. Maraming bulong-bulungan tungkol sa estado ng pagsasama ni Don at Anton, pero bigyan natin sa kanila yon. But how was Don as a congressional wife? Ito true story. May kilala akong byuda na ang pangalan ay Mrs. Cecil Lopez. Sayang at wala akong picture niya. Si Cecil ay may anak na Ryan ang pangalan. Nagkaroon ito ng aneurysm. Magastos ng sakit. Nag-ambag-ambagan kami pero hindi talaga sapat. May nakaisip sa amin na bakit hindi ipapublish ang kwento ni Ryan sa Inquirer. Nabasa ito ni Don at kinontak niya si Cecil. Mahaba-haba at talagang mahal ang gamutan ni Ryan pero sa maniwala kahit hindi, tinutukan ito ni Don Zulueta. Pati emotional support ibinigay ni Don. Naalala niyo nung nag-Araneta concert, yung series nila Richard Gomez tsaka ni Don, yung walang hanggan, ito yung kung saan nauso yung idon mo ako. Kinumbida niya si Cecil para naman maglibang kasi stress nga naman sa pag-aalaga ng anak na may sakit. Pero ito never isinapubliko ni Don ang pagtulong na yan. For sure, marami pa din siyang natulungan na iba na hindi natin alam. Ganun kabait si Don. She wasn't just a perfect political wife. She's a good, kind, and compassionate human being. At anong nangyari kay Ryan? Dumaan sa madugong operasyon. Binuksan pati likod ng ulo. Buti na lang at gumaling sa awa ng Diyos. And now, abogado na siya. At ang laki ng pasasalamat nilang mag-ina kay Don Zulueta. Pati kami nagpapasalamat. Thank you, Don. And now, punta tayo kay Helen Gamboa. Mabango ang pangalan ng mga Soto ngayon, lalo na si Vico. Mabango din si Tito Soto. Pero literal na pinakamabango si Helen Gamboa. Bago pa pumasok sa politika si Tito Sen, pang-political spouse na ang behavior ni Helen. Queen of decorum, laging prim and proper. But you'll be surprised. You don't know what goes on in their bedroom. Kasi sa isang interview niya sa Nasirang si Ricky Lo, sabi niya noon ay meron siyang mga sexy lingerie for the viewing pleasure only of Tito Sen. Kaya siguro 4 ang anak. Hindi, actually, ang totoo niyan, dapat 5. Kaya lang di nabuhay yung isa noong 1973. Tapos ito nga, actually, kung ma-share ko lang, that was a bad year for them kasi tapos na-scam pa si Helen that time. Yung mga alahas na pinapabenta niya, na itakbo yun. So, but, sinare ko lang. Si Tito and Helen. What a romantic couple. Kasi di ba nga, nung nagbukas ang Itbulaga sa TV5,
nag-guest si Helen tapos napulaan sila ng sakmali ng halik ni Tito Sen, si Helen on air. Pati nga ang anak nila na si MTRCB chairman na si Lala Soto ay nalagay sa kompromiso. Kasi para bang, ano ba gagawin dapat ni Lala doon? Sitahin yung mga magulang niya. Pero kasi, look, mag-asawa naman yung tao. Yung mga tao pala. And at this point, I think we should just be happy for them. Helen is 80, Tito is 79. So, carry na yon. Okay. So, from Helen Gamboa, punta tayo sa pamangkin na si Sharon Cuneta. Kung ginusto ni Sharon na magpaka-nepo baby, naku, kayang-kaya niya dapat yon. Kasi, remember, ang tagal naging mayor ang tatay niya si Pablo Cuneta. Pero at age 12, ayun, kayod na siya. Hindi naman siya piniwersa magtrabaho ni Mami Irene at saka ni Ambo. Okay, yun ang tawag kay Mayor Cuneta. Passion lang talaga niya ang show business. At ngayong misis na siya ni Senator Kiko Pangilinan, walang pwedeng ibato sa kanya. Kahit na may vlog siya na nagpapakita ng mga bags at mga relo, alam nating pundar niyang lahat yon. Diyos ko, sa haba ba naman ng karir niya at sa dami ng kinita, super mega afford niya yon. At di hamak na mas mayaman siya kaysa sa asawa niyang di naman natin nakitaan ng luho o luxury items. Si Kiko nga, wala nga pangtina ng buhok. Pero it looks good on you, ha? Hindi din mahilig makisawsaw si Sharon sa politika, except during the campaign period. Pero pagtapos na ang kampanyahan, silent mode na siya. Nag-attend ba siya ever ng SONA na ginagawang fashion show ng mga political wives? Parang wala akong maalala. Pag nagsalita siya about politics, tiyak hindi siya ang nag-umpisa. Alam niyo, mabait si Sharon, pero marunong pumalagyan. As a political wife, hindi mo iisipin na asawa siya ng senador because she had always been her own person, her own celebrity. Mas sikat pa nga siya kahit pagsamasamahin natin lahat ng mga politiko sa Pilipinas. So, good job, Sharon. And now, we go to our main event, si Maine Mendoza. Alam na natin na pinagmulan niya, the phenomenal Aldab with the Alden Richards. From the beginning, siya ang tinaguriang girl next door. At alam ng lahat na may kaya ang pamilya niya bago pa siya mag-showbiz. Ito yung perang pinaghanap buhayan, sa negosyo, pinaghirapan, pinagpawisan. At lalo pang yumaman si Maine dahil sa mga napakaraming malalaking endorsement na ginawa niya, lalo na nung height nung Aldab. Nang pakasal siya kay Arjo Atayde, hindi naman niya siguro nagtanong pa siya kung saan galing ang pera ng mga Atayde. After all, hindi pa siya buhay nung nadyaryo ang kanyang biyenana si Art Atayde noong 1992. Nang regaluhan siya ni Arjo ng 7 million peso worth na luxury bag as a wedding present, baka hindi na siya nagtanong kasi mayaman na ang mga Atayde noon. Sa White Plains na nga nakatira at alam nating maluho ang pamumuhay. Wala tayong nakitang kagarbuhan kay Maine sa kanya mga Instagram post. Kung branded man ang kanya mga damit, hindi niya yon binabanggit. At di din naman siya socialite na mahilig pumarty. Para naman pumorma siya sa Itbulaga, halos lahat doon naka-t-shirt lang. Again, hindi naman niya pinakasalan si Arjo dahil sa pera kasi meron din siya noon at lalo na ang kanyang pamilya. True love talaga ang ipinakita ni May nung early part ng pagkakasangkot ni Arjo Atayde sa flood control program scandal. In-fighting form siya sa pagdepensa sa kanyang asawa to the point na na-turn off na ang ibang netizens. Well, nanahimik naman siya matapos siya mag-release sa isang statement. Kung babasahin nyo, maayos naman at damo mo yung sinseridad. So okay, nabati ko si Maine dahil sa sobrang pagtatanggol niya kay Arjo. Okay, sobra na kung sobra, pero anong klaseng asawa naman siya kung hindi niya ipagtatanggol si Arjo? Sobrang apektado talaga siya kasi nakita yun ng mga Dabarkad fans
kung paano siya naging tulala sa Itbulaga noong mga panahong yon. Buti na lang mas okay na siya ngayon at start na din siya sa pagtatanggol kay Arjo sa social media. Naisip siguro niya na pointless din naman yung pumatol pa siya sa mga netizens. As a wife, naipakita na niya ang loyalty niya. Now, as a political spouse, kahit na pagbibintangan na nag-misbehave si Arjo, at least masasabi pa din natin na behave si Maine Mendoza. Kaya sana hindi naman siya mag-suffer ng sobra kung anuman ang kahihinatnan ng kaso ng asawa niyang si Arjo. At sana ay nagustuhan niyo ang feature namin ngayon at ito ay bahagi pa din ng aming munting ambag sa ating pakikipaglaban against corruption. Ngayon, kung meron pa kayong pwedeng i-share, kagaya ng ginagawa ng iba nating mga kababayan, halimbawa sa Paumbong Bulacan, na sila na mismo ang nagsusumbong ng mga katiwalian sa nangyayari sa mga lugar nila, pwede kayong lumapit sa amin or pwedeng i-share para malaman ng mga kinauukulan dahil sobra na talaga ang nangyayari sa ating bayan because of corruption. Kaya keep watching and again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please do so and press the notification button for further updates para kayo lagi ang nauuna